Panoorin nyo po ito mga pre. Dating Pangulong Duterte. Ako mismo kasama ako. Pag tuwing nga sa hospital siya, kasama ako. Alam ko ang karamdaman niya. Alam ko yan. Baka hindi niya kayanin. Papalayo. Paano yung medisina? Sino mag-aalaga sa kanya? 80 years old? So ayan, narinig nyo po yun, yung mga pinagsasabi ni Bongo dito mga pre, no? Sino daw po yung mag-aalaga kay Digong? Baka hindi daw po kayanin ni Digong mga pre, no? O, yun yung sinasabi ni Bongo dito, no? Pag ikaw talaga may kaso, malakas kang tao at nagkaroon ka ng kaso, or di kaya mabigat na kaso, ang idadahilan mo may sakit ka. Parang Gloria makapalang ulo, animal kang Gloria makapalang ulo ka. Diba? Parang ganon, mga pre. So, baka hindi daw kayanin ni Digong dahil matanda na siya. Diba? Yung mamamatay tao, alam ko malakas yan eh. Diba, ang lakas niyang magmura, ang lakas niyang, ibibitin pa nga niya yung ICC eh, sa puno ng akasya eh. Sisipain pa nga niya eh. Papakainin pa nga niya ng papel yung magsiserve ng warrant ng ICC. Diba? Oh, barilin pa nga niya eh. Tapos sasabihin mo, weak si Digong. Wala ka bang tiwala kay Digong? Hayaan mo muna si Digong, 'di ba? At wag mong mamaliitin yung doktor ng ibang bansa kasi expert, no? Talagang bakit ko sinasabing mas maging kampante tayo kung nandun si Digong? Bakit? Kasi ang doktor po ng ibang bansa ay eksperto po. At syempre, yung mga kagamitan po doon ay kumpleto, 'di ba? O minsan nga pag may problema tayo dito sa ating bansa, mga pre, dito sa ating bansa pag may problema tayo, 'di ba? Pag hindi tayo satisfied sa doktor dito sa Pinas, magpapaibang bansa tayo. Katulad ni Doc Willie Ong. Okay, masample ko lang. Si Doc Willie Ong po ay medyo alanganin po sa Pinas kaya hindi po siya ginamot dito ng tuluyan. Although may gamutan naman siya dito, temporary lang 'yon. Ginamot siya sa ibang bansa, no? Kasi doon mas eksperto po doon yung mga doktor. Bukod sa eksperto, may mga gamit, kompleto. Dito sa bansa po natin, hindi po kompleto. Sa totoo lang po. Minsan may kulang, lalo na pag wala kang pera, 'di ba? So medyo alanganin. Kahit may pera ka, pagpalagay natin. 'di ba? Hindi pa rin masusolusyonan 'yan kasi hindi po kompleto yung kagamitan sa ating bansa. Ganun po yan. Kaya kung si Digong, naiiyak ka Bongo, si Digong, medyo may sakit, abati ka lang. Isipin mo Bongo yung mga pinagpapatay ninyo. Kasama ka dun eh. Bakit? May alam ka. 'Di ba? Photo bomber ka ni Digong eh. 'Di ba? Photo bomber ka ni Digong, alam mo yan, yung nangyayari. Si Kian de los Santos, nabigyan mo ng hustisya? Siguro ngayon pa lang. 'Di ba? Ngayon pa lang. Si Kian de los Santos, di ka naawa. Si Digong naawa ka na nag-i-encourage magpapatay ng tao. Tapos yung mga pinatay, wala kang awa. Alam mo, kahit mamatayan si Digong, saan man pulutin yan. Okay? Diyos na yung bahala sa kanya. Okay? Pero kami, never kaming maaawa sa mga mamamatay tao. Kaya sa sinasabing tatay ninyo yan, tatay nyo lang. Sa sinasabi niyo nagluluksa yung buong bansa, hindi po totoo yan. Mga DDS lang yung nagluluksa. Kasi pag sinabi mong buong bansa, 100% yan. 'Di ba? 100%. Pero kami hindi. Hindi kami nagluluksa. 'Di ba? Natutuwa pa nga kami dahil nagkaroon ng hustisya yung mga namatayan. Yun. 'Di ba? Huwag makapal masyado yung muka. Tandaan nyo yan. Huwag makapal yung muka. Ito. Anyway, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, okay, himay-himayin po natin tong drama ni Bongo. Drama po ito, yung pag-iyak-iyak niya eh. Kunyari, emotional siya. Drama po ito ni Bongo. Kasi, unang-una, tatakbo siyang senador ngayon. Yung drama niya kailangan successful para sa mata ng mga Pilipino. Drama ito ni Bongo. Diba? Pag nanalo ito, gaganti ito.
gaganti po ito. Hindi po ito maglilingkod sa bayan. Diba? Dapat pag nanalo ka, ang priority ng utak mo, maglingkod sa mga Pilipino. Pero ang priority po ng utak ni Bongo, ipagtanggol yung taong mamamatay tao, si Kibulok. Diba? Yun yung priority ni Bongo ngayon. Oh. Diba? So, itong paiyak-iyak na dito, drama yan. Drama yan. Tapos, may mga tao na nag-upload ng mga video nila. Eto, bibigyan ko kayo ng idea. Ako ngayon, halimbawa ako si Bonga. Ako si Bonga, tatakbo ang pagkasenador. Oh, Bonga ha, Bonga. Marami akong pera ngayon, 'di ba? Hindi Bonga. Oh, hindi iba 'yon. Ako si Bonga. Oh, tatakbo akong pagkasenador ngayon. Marami akong pera, pambayad sa mga aso-aso ko. Gagawin ko niyan, bayaran kita. Mag-upload ka ng video na ang caption mo mga Tatay Digongski. Ayan. Tatay Digongski yung mga caption nyo. Priority nyo yung mga nakahiga, may oxygen, pero hindi nakasaksak doon sa mismong saksakan. Palpa kayo doon, hindi nakasaksak, di ba? Hindi nakasaksak. Oh, tapos lagyan nyo ng nakakalungkot na background music. Yung talagang mahuhook natin yung puso ng mga uto-uto ng mga Pilipino. Tandaan po natin, may mga uto-uto na Pilipino. Makarinig lang na malungkot na background music. Sasabihin na nila, kawawa naman yung Tatay Digong. Pero hindi kayo naawa sa mga pinagpapatay ng mga kabataan, mga minor pa naman. Diba? Wala kayong awa dun. Pero ang Tatay Dugong ninyo, kulang pa dyan ang makulong. Dapat patayin din yan. Firing squad. Kung meron lang sana. Diba? Kaso wala po tayong ganun. Diba? Kung sinasabi nyo naman na hindi, bias yung PBBM administration. Si PBBM nagsalita na eh. Diba? Sasabihin nyo, bias yung PBBM administration. Hindi po bias. Bakit? ICC yan eh, International Criminal Court. Diba? Walang pwedeng kumontrol dyan at walang pwedeng magdikta dyan. Sa kanila yan eh. Diba? Sa kanila yan. Walang nagdidikta dyan. Kung naalala nyo noon, si Digong ay talagang iniimbestigahan na ito. Matagal na. Okay. Pero, diba? Anong ginawa ni Digong? Nagyabang pa. Ito, panoorin natin. Si dating Pangulong sir. Ay, ito. Panoorin nyo yung drama ni Bongo. Drama to ni Bongo para iboto nyo siya. Drama to. Alam mo, sa election kasi, pag malapit na election, kailangan mong mukhang kawawa ka para iboto ka ng mga Pilipino. Okay? Kailangan mo talaga yun magmakaawa or maging kawawa para suportahan ka ng mga Pilipino. Yan na lang yung pag-asa nila. Pakinggan nyo po ito. Si dating Pangulong sir. Ako mismo kasama ako pag tuwing nga sa hospital kasama ako. Alam ko ang ganun. Bongo, hindi mo naman tinuruan tong nag-post nito na kailangan lagyan ng background music na nakakalungkot. 'Di ba? Para magmukhang kawawa kayo. Hindi naman ganoon. Wag naman ganoon, Bongo. Grabe ko naman. Halatang halata eh. Ako vlogger po ako ha. Vlogger po ako, content creator po ako, yung mga garbage creator, mga ano yan, mga DDS eh. Ako, kino-content ko yung mga garbage creator, vlogger po ako. Alam ko, kung ako kasing huda sa mga DDS, kaya ko kayong paikutin sa mga palad ko. Dahil vlogger ako eh. Diba? Pero ang kaibahan dito sa vlogger ng mga supporter ng PBBM, hindi po. Wala po kaming background music ng mga paawa. Wala po. Kayo nanonood kayo sa akin. May paawa ba kami? ng mga music dyan sa gilid-gilid na suportahan nyo yung aming PBBM, kawawa naman, inaapi. Meron bang ganun? Wala po. Diba? Walang ganun. Pero itong mga kulangot na to, tingnan mo. May mga bayad tong mga to.
Oo. Oh, play natin. Tama niya. Alam na alam ko yan. Baka hindi niya kayanin. Baka hindi niya kayanin. Papalayo. Paano yung medisina? Oh, wala kaming paki doon, Bongo. Kung hindi niya kayanin, hanggat doon na lang yung aabuti ng katawan niya, wala kaming paki. 'Di ba? Ano sabi ni Digong? Encourage them. Encourage mo sila naman laban. Oh. Yan ang sabi ni Digong. 'Di ba? Mayabang. Kumusta kaya yung mga magulang na namatayan ng anak sa panahon ni Digong? Mga anak na mga minor na pinagpapatay or iniutos ni Digong na patayin. Kumusta? Di nga naawa si Digong eh. Tapos ngayon sisigaw ka dyan, baka hindi kayanin ni Digong. Mas mabuti nga kung hindi kayanin. Bakit? Diyos na yung nagdesisyon yan kung ganon. Pero wag naman sana. Pero kung mangyayari yun, Diyos yung nagdesisyon. Di ba? Ganon yun, Bongo. Huwag kang magdrama na piling kawawa kayo. Tandaan po ninyo sa mga politiko na to, kailangan nilang mag-iyak-iyak, magdrama, magmakaawa para sila yung kaawaan at iboto. Ganon yun. Gamitin po natin ito. Alam ko, huhulaan ko ngayon sa inyo. Nakita nyo ngayon yung paghihirap ko ni Digong na may mga background music, sad music, habang may picture ni Digong. Naawa kayo, ano? Kahit mga solido kayong PBBM, ano? Medyo naluluha kayo, ano? Kasi yun yung target nila. Maawa kayo. Pero pag yan nanalo, magkakalit-silitsi na naman yung ating bansa. Nagigets nyo? Huwag kayong magpapadala sa ganyang Dapat tayong mga solido na may pagmamahal sa bansa, may paninindigan tayo. Ang mamamatay tao, kung dapat nga lang patayin. 'Di ba? Huwag niyong kaawaan yan, mga pre. Sino mag-aalaga sa kanya? Wala kaming pake. Sino mag-aalaga kay Digong? Bakit? Pungkol ba siya? Alagaan niya yung sarili niya. Pungkol ka ba? Oh, gusto mo ikaw na mag-alaga. O, diba? Tangina. Diba? Mapapamura ako dito, ha? 80 years old? Oh. Papadala mo sa... Oh, ito. Pakinggan niyo. 80 years old? Papadala mo sa napakalayong bansa. Oh, 8 years old, ipapadala mo sa napakalayong lugar. Bakit? Kung ikaw ba ay 8 years old, bawal ka nang ikulong? Bawal ka nang managot sa kasalanan mo? Bongo? Bobo ka ba? Tanga ka ba? Ako'y nagtatanong lang, ha? Tanga ka ba? Bobo ka ba? Kung ikaw pala ay 8 years old, di ako? Kung ganyan pala, kung ang sa tingin mo ay 8 years old, hindi na pwedeng ipakulong. Pag ako po, naging 8 years old, umabot ako, gagawin ko, papatayin ko yung gusto kong patayin, magnanakaw ako ng magnanakaw, kasi bawal pala akong ikulong. 8 years old na ako eh. Nagigets mo yung logic? Nagigets mo? Pero sorry ka, eto na yung katapusan ninyo. Yan si Digong, kawawa naman. Sumisilip. Oh, kawawa naman. Digong. Senator, makatarungan tayong ginawa nilang Yes. Oh, sabi ni Bongo, makatarungan ba yung ginawa nila kay Digong? Yung ginawa niyo sa pagpatay-patay ninyo, makatarungan ba? Hindi, di ba? Buti nga si Digong buhay. Pero yung iba dyan, patay na. Pinatayin nyo. Pinatay nyo. Grupo nyo. Utang ina. Ayoko magmura ngayon, ha. Bongo, mayos ka. Kayo ang tanong ko. Kayo ang natanong ko. Pilipino. Kayo ang una. This is Las Casas Rey. In Philippine history.
So, ayun lang, no? Drama ni Bongo, wag niyong sakyan. Habang nagdadrama yan, ibagsak niyo palalo. Okay? Para sa bansa, para sa mga Pilipino. Okay? Wag niyong suportahan yung mga mamamatay tao. At yung mga inchik. Diba? Tandaan nyo, pag yung mga inchik naghari dito sa ating bansa, anak nyo rin kawawa. Tingnan mo, sa bansa ngayon, simula nung si Digong yung pumasok, diba, puro inchik yung naghari dito sa ating bansa. Binababoy pa yung mga Pilipino. Nagigits nyo, ibig ko sabihin. Yun. So, lahat po ng mga Duterte, ibagsak natin yan. Ganon. At kayong maaangas ng mga Duterte, kung gusto niyo talaga na sabi niya, ipaglalaban niyo si Digong, paglaban niyo na hanggat maaga pa. Laban niyo. Diba? Wala akong problema dyan. Subukan niyo yung batas. Ganon lang yun. Pero good luck, ha? At eto pa, meron akong sasabihin sa inyo ngayon. Merong susunod na dadamputin ang ICC. Meron. Sa tingin nyo, sino kaya itong dadamputin ngayon ng ICC na isusunod kay Digong? Okay? Meron na, mga pre. Naku po. Alam niyo ba yun? Ayun, alam niyo ba yun? Sabi ng kasama ko. Alam niyo ba yun? Alam niyo ba yun? Sino kaya itong kasunod na dadamputin ng ICC? Ito'y kalat na sa internet ngayon. Kaya kung may idea kayo, mag-comment kayo. At kayong nga DDS, sabihin nyo ulit. Bilisan nyo na, damputin nyo na. Comment kayo ulit. Sige na, please. Baka hindi nyo alam. Ako alam ko kung sino eh. Alam ko kung sino. My goodness. Pero sino? Sige nga. Alam nyo ba yun? Ito. Alam niyo. Ito. Manong Boy, alam niyo ba yun? Alam nyo ba yun? Ito magsasaka to si Manong Boy. Galit na galit sa mga nang babarat ng palay Binabarat yung palay mo, Manong Boy. Ano masasabi mo? Nabisit na ako ng babarat ng palay. Diba? Binabarat yung palay, mga pre. Oy, magsasaka tong kasama ko. Maraming lupain to. Itong kausap ko na to. Malawak yung lupain nito. Kung gusto nyo, taniman kayo ng lupa nito. Naku po. Umayos kayo, ha? Pagka gusto nila, kulang ko sila ng baka. Patay kayo. Hindi lang lupain pala. May baka pa. Ay, naku po naman. Kaya kayo, wag nyong binabarat yung mga magsasaka para hindi kayo ayawan. Huwag kayong reklamo na mahal yung bigas. Kasi, kayo bumibili lang, itong mga magsasaka, nagtatrabaho to. May mga puhunan to mga to. O, diba? Ano kayo reklamo? Anyway, mga pre, yun lang po yung video natin. At hulaan nyo, sino yung kasunod na dalamputin ng ICC. Naku, meron na mga pre, may balita na ako. Meron na. Yun lang masasabi ko. Basta ayokong paunahan hanggat wala pa sa Mystery Media. Basta nakatunog na po ako. Meron na. Yun lang mga pre. Kita-kits po tayo sa susunod na video. Huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para updated po kayo sa mga uploads natin. Yun lang. Kita-kits sa susunod na video.